am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit be taken away, and every branch that beareth fruit, amen, be purged, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Verse 6, if a man abide in me, he is not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, natutuyo. And men gather them and cast them into the fire, as they are burnt. Ito po yung pinaka-key verse natin, mga kapatid, John 15 verse 7. Sabi po dyan, if ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Praise the Lord. Let me share with you our Sunday school today, mga kapatid, which have a titled Access, Alignment, and Authority. You may be seated, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So, sa John 15, verse 1 to 7, mga kapatid, pinag-uusapan po dito yung tatlong mga salita kung saan tayo po ay lumalakad bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, which is, we have the full access, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Meaning, we can pray, we can read the Bible, amen. We can search the Word, we can meditate, mga kapatid. Lahat po ng atin pong ginagawa para tayo po ay lumago at makalapit sa paanan ng trono ng Panginoon, yan po ay access natin sa Panginoon. And alignment is having the will of God, mga kapatid, our surrender to the Lord, and also authority. Pag sinabi natin authority, mga kapatid, hindi yung position, not the position, not, mga kapatid, yung kapangyarihan na gumawa o mamuno, kung hindi, yung iniwan po ng Panginoon sa atin, amen, na kapangyarihan is to continue, mga kapatid, in His purpose. Amen? So, parang ganito yan, mga kapatid. Imagine sino rito may mga phone? May mga cellphone, cellular phone, mga kapatid. Lahat naman halos na, no? Kahit nga bata, meron eh. Pero bawal yan sa Sunday school. Amen? Tama ba? So, wala munang phone, mga bata. So, imagine natin yung phone natin. You have a nice phone. Ano pangarap niyong phone? iPhone 17 na ba ngayon? 18 na? Grabe. Ngayong September, mag-ipon muna ako. Kasi iPhone Max lang yung akin. At ayaw niya nang mag-update. Hanggang 8 point plus lang siya, mga kapatid, yung updating. 18, I mean. So, mga kapatid, parang isang maganda at magarang pinapangarap mong mobile phones ay meron ka. Powerful, it has a great, mga kapatid, details and some use, mga kapatid. Pero may problema. Ang problema, wala kang network signal. Magagamit mo ba yung phone mo na maganda? iPhone 17, ano ngayon? Sa Samsung ano na? S27? 27, di ba? Grabe, mga kapatid. Kung may magagara pang mga phone na yan, mga kapatid, pero kung wala naman siyang network signal, di ba parang walang use? Ibenta mo na lang tapos magpakabit ka ng internet. Parang nakaraan, naglalambing ako kay pastor, sabi ko, bilan mo naman ako ng bagong phone. Sabi niya, sige, sa'yo na lang tong iPhone
Ano ba yung iPhone niya? 12? 13? 13 yata. Sabi niya, sige sa'yo na lang tong iPhone 13 ko. Bibili na lang akong Nokia 3210. Sabi niya. So, diba, ang hirap nun mga kapatid. Meron kang magandang phone, may access ka sa phone na yon, magagawa mong lahat. Pero, ang problema, hindi siya naka-connect sa Wi-Fi. Hindi siya naka-connect sa signal, mga kapatid. So, you maybe have the best phone, but without the access to the network, we cannot use that. We cannot communicate. We cannot call, mga kapatid, or parang walang use po yung phone. Imagine now, if you have a signal. So, baligtad naman natin, mga kapatid. Pero, wala ka namang pang-connect. Ano bang pinakamalakas na Mbps? Ngayon, na nakonektan niya mga kapatid, di ba? Kahit gano'n yan kalakas, 5G man yan, ano yan. Ano yung ngayon sa mga phones? Mga kapatid, gano'n man yan kalakas or kalaki, mga kapatid. Pero kung wala ka rin namang phone na pang-connect dun sa right account ng network, you cannot have the access, mga kapatid. Or you cannot properly align. Amen? So, imagine din natin mga kapatid na tayo po ay connected and authorized to that access into that certain thing. Pero may phone ka na maganda at meron kang network signal. Ang problema, hindi mo alam gamitin yung cellphone mo. Diba? Iba to lang ng nanay yan. Iba to. Bigyan niyo ako ng brush, tsaka ng walis. Diba? So parang, yung tatlong po yan ay hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayan. So meron pong connection sila sa isa't isa. So, katulad din po yan sa ating paglakad, sa ating spiritual na mga buhay, no mga kapatid, na tayo po ay may access sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po ba yan? Mula po nang mamatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nahati po ang garments ng Holy of the Holiest, mga kapatid, sa templo, na nagbibigay ng access sa mga high priest to go on there to bring the sacrifices, mga kapatid, and amen, pagbibigay ng papuri ng mga Israelita nung panahon nun. Pero magmula nang matapos po ang, amen, matigis po ang dugo ng Panginoon sa Kalbaryo, at marip po, mga kapatid, yung makapal, amen, na pagitan ng pagpupuri natin sa ating pong Panginoon, nagkaroon po tayo ng access, amen, sa presensya ng Panginoon. If you remember the preaching of Sister Eve, naalala ko pa yon, if I'm not mistaken, we have the full access that is given by our God, mga kapatid. Simula po nung gawin po ng Panginoon niya nang tayo po ay kanyang tubusin sa kasalanan. So we can consistently enter into His presence, mga kapatid. But that access, mga kapatid, sa atin pong mga buhay ay kailangan po natin din i-align sa salita ng Panginoon at sa kanyang kalooban. At kailangan din po nating maintindihan na binigyan niya po tayo ng kakayanan, ng authority, na tayo po ay makalakad, amen, sa kung ano pong ibinigay at ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Meaning, to be authorized is we have given the right and permission or commission to act. No? Meron po tayong gagawin. Kinomission po tayo ng Panginoon sa isang paggawa. So in a biblical sense, being authorized by God means God has given us the right and authority to act in His name according to His will. Kaya po nandiyan at accessible ang kapangyarihan ng pangalan po ng atin pong Panginoon. So sabi nga ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 19, "Behold, I give unto you power over all the power of the enemy." So, binigyan niya tayo ng kapangyarihan laban sa kaaway, mga kapatid. So, ang kailangan lang natin gawin is sumunod, gumawa, mga kapatid. So, access, ibig sabihin, pwedeng-pwede tayong lumapit
amen, mag-undergo sa presence ng Panginoon. And alignment is, it let us position ourselves into the purpose, to the Word of God, mga kapatid, to His plans and to His will. So pag sinabi naman nating authority, we are authorized to act of what God has entrusted us and commanded us to do. So ano po yung mga yan, mga kapatid? Ano po yung mga gagawin natin? So, mga kapatid, hindi po tayo basta-basta gumagawa ng ayon lang sa kagustuhan lang natin. Amen? Tayo po ay binigyan ng kapamahalaan ng Panginoon. Amen? Parang business permit lang. Diba? Mayroon kang permission to operate under God's authority because of that powerful name of Jesus. Amen? Na tayo po ay tanggapin po natin ang ating Panginoon. So, we operate in the authority because we are authorized by God, by Jesus, mga kapatid. So, the beautiful thing, mga kapatid, na ang ating pong Panginoon nais na sabihin sa umagang ito is napakaganda po ng inilaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, hindi lang po access, okay? Hindi lang po para maranasan, maramdaman, okay, makasama ang presensya ng ating pong Panginoon. So, He wants a very close relationship to us. Close enough, mga kapatid, kung saan atin po siyang naririnig. Amen? Kung saan ang kanyang mga utos, mga kapatid, ang kanyang mga salita is, we have to align on that, mga kapatid, and obey Him and surrender to Him para tayo po ay kanyang magamit. Kaya nga sabi ng John chapter 15 verse 7, mga kapatid, if ye abide in me, yan, kapag tayo po ay humugpong, mga kapatid, nag-cleave, sabi nga, mga kapatid, sa ibang salin, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. So meaning, mga kapatid, yung access na ibinigay ng Panginoon, yun yung magdadala sa atin sa presensya ng Panginoon. At sa pagkakaroon naman natin ng presensya, under the mighty presence of God, tayo po ay pumupunta, lumilinya, mga kapatid, nag-go, mga kapatid, doon sa kalooban ng Panginoon. Okay? Sumasailalim tayo doon sa kalooban ng Panginoon. And by that, nagkakaroon po tayo ng, amen, ng authority. Amen, ng power to do so na mga kapatid, yung kanyang kalooban. So, tong tatlong bagay na ito, mga kapatid, kailangan natin siyang maunawaan kasi kailangan natin siya sa paglakad natin sa Panginoon. So, hindi po ito basta-basta tinanggap lang natin si Kristo, nakilala natin si Jesus. Amen. Nagpabautismo tayo at nagpatuloy tayo sa ating lakad. Tapos na po tayo doon. Hindi po. Gusto po natin ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. If you will notice my teachings last few weeks, mga kapatid, it is deeper. Amen? Parang common sa atin yung mga binabanggit ng tagapagturo, pero makikita natin na gusto nating maabot yung mas malalim na sense, mga kapatid. Kasi hindi po pwedeng lagi lang tayong umaattend ng church at sinasabi lang natin na tayo po ay nakaramdam ng presensya ng Panginoon. And after that, ano po yung gagawin natin? Amen? So, access, alignment, and authority. These three are connected, sabi ko nga kanina. So, sabi nga, yung access, dadalin ka para mapalapit sa atin pong Panginoon, para maranasan ang presensya ng Diyos. And yung alignment, amen, yung pagkakaroon po ng, amen, pag-undergo sa kalooban ng ating pong Panginoon is yung parang nag-a-agree tayo. Hindi parang, nag-a-agree tayo, mga kapatid, doon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Nananampalataya at nagtitiwala tayo sa kalooban ng Panginoon. And that is, by that time, bibigyan tayo ng authority ng Diyos to send us out. So, lalong-lalo na ngayon sa generation natin, mga kapatid, marami po ang naghahangad ng position. Amen po ba? Ng authority, mga kapatid. Pero, wala sa kamada, wala sa ayos. Papansinin niyo, mga kapatid, kahit ngayon na nag-talk lang, maganda yung speaking, mga kapatid, yung, amen, pagsasalita sa mga tao, pag-encourage,
tinatawag na nila yung sarili na nila na pastor, teachers, right? Mga kapatid, or anong tawag dito? Yung nagbibigay ng mga talk sa mga tao, mga kapatid. So, sinasabi na nila na followers sila ni Jesus, pero hindi natin nakikita yung transformation. So, ito po yung gusto nating makuha ngayon sa umagang ito, mga kapatid. Amen? Maaaring tayo man din, gusto natin ng kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon, pero hindi palaging nakikita natin yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, kailangan po nating makita, mga kapatid, na hindi lang po tayo palaging gusto natin ang sagot sa ating mga panalangin kung hindi po natin i-change yung heart natin sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kasi lahat tayo gusto natin ng answered prayer. Tama po ba, mga kapatid? Lahat tayo gusto natin ng pagnanalangin tayo, sinasagot at tinutugon tayo ng Panginoon. And no doubt with that, mga kapatid. Pero kung hindi naman po tayo magpapabago sa Panginoon, lalong-lalo na yung puso natin, so what's the use? Amen? So, iba kasi talaga yung pattern ng Panginoon. Tingnan nating mabuti, mga kapatid. Iba po yung pattern ng labas, ng sanlibutan. Iba yung pattern natin individually sa kagustuhan natin, mga kapatid, sa kalooban po ng Panginoon. Ibang-iba, mga kapatid. At minsan, 360 degrees ang kaibahan. Amen? So, sabi nga, before God gives us the greater responsibility, bago tayo gamitin ng Panginoon, He teach us to be deeper, to have a deeper surrender. Hanggat hindi pa natin na isusuko ng buong-buong ating mga buhay, parang hirap na hirap ang Panginoon na tayo po ay magamit. Amen? So, before He will send us, mga kapatid, syempre una muna, magiging malapit muna tayo sa Panginoon. Yung intimacy muna yung gusto ng Panginoon. Amen? Bago niya tayo ilagay sa posisyon, ilagay sa kapangyarihan, mga kapatid, or sa kakayanan natin na gumawa sa paanan ng Panginoon, kailangan niya muna tayo, mga kapatid, maalalayan. Tingnan niyo, mga kapatid, kung gaano ka personalize, amen, ang Panginoon, intentional, sabi nga, ang Panginoon. Gusto niya, maging malapit muna tayo sa Kanya. Makita niya muna yung full surrender natin bago niya tayo bigyan ng kapamahalaan, mga kapatid, o kakayanan na gumawa sa Kanyang gawain. So, sabi nga sa Hebrews chapter 4, verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Again, the first blessing is our access to God. Amen? So, sa trono ng biyaya ng Panginoon, tumatanggap tayo. Nabubuhay tayo, mga kapatid. Nananagana tayo. So, yan po yung gustong ipakita ng Panginoon. Sa kanyang biyaya, amen, sa kanyang kahabagan, sabi nga ni Brother Jung kanina, sa kabutihan ng Diyos, hindi natin namamalayan, mga kapatid, na tayo po ay malayang malaya. Sabi nga ng awit, malayang malaya tayong sumigaw, magpuri, humiyaw, tumakbo, mga kapatid. Amen. Meaning, malaya tayong manalangin, magtiwala, amen, lumapit sa Panginoon. So, through Jesus Christ, the door of God's presence has been opened. So, we don't come because we deserve it. Right? Hindi ka pumunta sa church ngayon dahil deserve mong ng rest. Linggo ngayon, family day, Sister Franz. Hindi po, mga kapatid. Dapat maintindihan natin na sa kabila po ng atin pong freedom, mga kapatid, na ibinigay ng Panginoon, it is because Jesus made a way. He paved the way, mga kapatid. Siya po yung nagbigay, amen, ng kapahintulutan na tayo po ay makalapit, amen, sa Kanya para purihin siya, mga kapatid, at sambahin siya. Sabi nga ng Ephesians chapter 2 verse 18, for through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. So, meron po tayong access sa Panginoon. Amen? Meron tayong kalayaan, mga kapatid, na lumapit sa atin pong Diyos. Lalong-lalo na hingin, mga kapatid, at lumapit sa Kanya sa banal na Espiritu, mga kapatid. So parang sino rito may susi ng bahay?
Nasaan ang mga susi nyo? Nasaan? May susi ka ng bahay, di ba? Imaginein mo yun, mga kapatid. Pero nakatayo ka sa harap ng bahay. Tinititigan mo lang yung bahay mo. Di ba? Tinititigan mo lang yung bahay, tapos ang sabi mo, sana makapasok ako. Baka kasi hindi mo bahay yun. Di ba? Nakatayo ka sa harap ng bahay, may susi ka. Pero ang sabi mo, sana makapasok ako. Amen? Meron ka ng susi at hindi problema ang pintuan. Anong problema, mga kapatid? Ayaw mong gamitin yung susi mo para makapasok ka sa loob ng bahay. 'Di ba? You have all the freedom, mga kapatid. You have all, mga kapatid, the source and materials and something, mga kapatid, para makapasok sa loob ng bahay. Pero ayaw mo. Sino nakaranas dito na iwan ng susi ng bahay? Di ba grabing frustration? Pero tayo, mga kapatid, may access na tayo sa Panginoon. Malaya tayong lumapit. Pero bakit ayaw nating lumapit? Ayaw nating tumawag sa Panginoon. Yun mga kapatid. Diba? Hindi problema ang pintuan. Ang Panginoon laging nakaabang sa pintuan. Anytime pwede kanyang pagbuksan. Ang gusto lang niya, lumapit ka. Minsan nga tayo pa yung nilalapit ng Panginoon, di ba? Ang Panginoon pang gumagawa ng parang para lang lumapit ka. So walang problema dun sa bahay, walang problema sa pintuan. Ang problema, mga kapatid, tayo po. So, ganyan tayo spiritually, mga kapatid. Nasa atin na po ang lahat ng mga bagay na ibinigay ng Panginoon. We have the access to His Word. We have all the access to His presence. Especially we have the access to His grace. But instead na pumasok tayo, mga kapatid, at magpasailalim tayo sa presensya ng Panginoon, we still remain on our worrying. We still remain on our complaining and trying to solve everything that we can, mga kapatid, sa ating pong mga sariling kakayanan. Again, we have all the access in the presence of God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, nakakapag-pray tayo, mga kapatid. Nakakapagbasa tayo. Malayang-malaya tayo, mga kapatid. Ang kailangan lang po natin ay ang presensya ng Panginoon. So, parang si Esther, mga kapatid. Sino nakakalala kay Esther? Isang napakagandang Israelita, mga kapatid, na nag-approach po carefully to the king. Diba? Alam niya, mga kapatid, na pwedeng-pwede po siyang lumapit sa king, pero hindi po pwede. Kailangan niya ng access. Kailangan niya ng paraan, papaano lumapit. Kasi nung panahon nila, sa custom po ng mga panahon noon, ni na Esther, mga kapatid, bawal ka pong humarap sa hari. Patay ka. Patay ka talaga pag lumapit ka. So, kailangan mo munang humingi ng kapahintulutan. Amen? Kung hindi siya nakita ng hari, mga kapatid, kung hindi po siya, mga kapatid, amen, nagkaroon ng, amen, biyaya ng Diyos na makalapit sa hari, mga kapatid, hindi po magkakaroon ng kalayaan ng mga Israelita noon, nung panahon niya, mga kapatid. So, restricted po ang lumapit sa hari. Pero ngayon tayo po malayang lumapit sa hari ng mga hari, mga kapatid. Amen? Kaya wag po kayong mag-hesitate, mga kapatid, kapag ino-open po ang altar sa bawat isa sa atin. Maging, po tayo, mga kapatid, privilege to go on the altar of the Lord, to call upon His name, mga kapatid, and aligning ourselves into the very presence of God, mga kapatid. Napakasarap, mga kapatid, na tayo po ay may malayang. Amen. Hallelujah. We have all the liberty, mga kapatid, to come to the presence of the Lord. So through Jesus Christ, we have something greater. Amen? We can come boldly by the throne of His grace. We don't need an appointment, church. Amen? You don't need an appointment. All you need to do is call on the name of Jesus, mga kapatid.
Amen? Hindi tayo kailangan pumila at mag-antay ng office hours. The Lord is very accessible 24/7, mga kapatid. Every minute, every seconds of our lives, mga kapatid. And especially, church, listen to this. God is inviting us to come. Grabe, mga kapatid. Amen. Lumulutang ako dito sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Sa ipinapakita niya sa salita ng Diyos. Could you believe that? Binigyan na tayo ng malayang access sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, mga kapatid. Sino ba tayo? At ano ba tayo sa harapan ng Panginoon? And especially, He is also inviting us to come. What is the hesitation? Right, mga kapatid? Ano pang kulang? Amen. Kaya, mga kapatid, kailangan natin itong marinig. The door is openly wide for us, mga kapatid. Kailangan lang nating i-rebuke, mga kapatid, yung bumubulong sa atin na you are not worth. Amen. You are not worthy, hindi ka karapat-dapat, mga kapatid. Kasi ang sabi ni Jesus, come. Amen. 2 kamay pa, ang sabi niya, lumapit tayo. Huwag nating intindihin yung nakaraan natin na nagsasabi sa ating, ay, lumayo ka. Tinan mo yung pinagmulan mo, hindi ka karapat-dapat. Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, come, mga kapatid. Sabi ni Jesus, come unto me. Amen? Biruin yun, si Jesus yung nagsasabi. Amen, ang tumatawag sa atin, mga kapatid. So, again, church, wag na wag po nating kalilimutan. Tayo po ay malaya. Tayo po ay may access, mga kapatid. Amen? Kaya palagi tayo magpasailalim sa presensya ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. And we must be in His will, mga kapatid. Ito po tayo yung kadalasan na nalalaglag tayo dito, mga kapatid. Alam ko, Sister Franz, huwag ka mag-alala. Hindi ako nahihiyang lumapit sa Panginoon. Lagi ako nagpe-pray. Yan. Pero dito na po tayo, mga kapatid, nagkakaroon ng misconception, mga kapatid. Sabi ko nga, having access to God is a wonderful thing, but it is not, mga kapatid, the end. Hindi po yun yung katapusan. Yun pa lamang po ay pasimula. So, ang access po natin, mga kapatid, must lead to His alignment. Sa pagtutuwid ng Diyos, mga kapatid, sa pagtatama ng Panginoon, amen, sa kalooban at purpose ng Diyos tayo, mga kapatid. Again, sabi ng salita ng Diyos in John 15:7, if ye abide in me, and my words abide in you. So, hindi lang sa Panginoon tayo sa presensya sa kanyang mga salita. So, yung salita ng Diyos, kailangang makita sa atin. So, alam niyo yun? Alam niyo yung nagpapantay kayo ng papel? Di ba hindi naman pwedeng isang side lang yung papantayin mo? Kailangan parehong sides, mga kapatid. So, di ba? Kailangan pareho tayo, mga kapatid, na parallel, na naka-abide sa Panginoon. Tingnan niyo po yung connection nila, mga kapatid. Sabi po, if you abide in me, and His words begin to shape us, and His words is abiding in us, so dapat may change. Okay? May change sa priority natin. Aray. Diba? Hindi lang ngayon na estudyante ka, anak ka din ng Diyos. Mananampalataya ka din, hindi pwedeng pang-estudyante lang lagi yung sinasabi mo sa, amen? Priorities mo. Wait lang, kailangan ko pang gumawa ng exam, kailangan ko pang gumawa ng modules, kailangan ko pang, amen, sundin si teacher. Pero, ang sabi ng Diyos, aba, Kristiyano ka din. Anong priority ng isang Kristiyano? Nagde-devotion. Babasa ng salita ng Diyos, hindi lang textbook ang babasahin mo. Diba, mga kapatid? So, nanay din tayo. At pag nanay ka, hindi ka lang nanay. Diba? Ladies ka din sa church, mga kapatid. So, nagkakaroon ng pagbabago sa priority. Amen?
Are you with me, church? Nasusundan niyo po ba ako? Ang mga tatay, hindi na lang kayo puro trabaho. Hindi na lang kayo pwedeng palaging, kayo yung nagpo-provide sa pamilya. Kasama na rin kayo nagpo-provide sa church. Ano ba yan? Giving na sa mga tatay, may giving pa sa mga nanay. Kanino ba galing yun? Diba? Tapos may giving pa sa mga anak. So, magbabago na ngayon yung alignment ng finances. Right, mga kapatid? So, marami mga kapatid na kailangan tayong isaalang-alang kapag po tayo ay naglilingkod po sa atin pong Panginoon. So, nagbabago na din yung mga desires natin, yung mga gusto natin, tama ba? Dati, nung single ka, ang iniintindi mo lang, ikaw. Tapos, nung nagka-girlfriend ka, sino na iniintindi mo? Kinalimutan mo na yung sarili mo, di ba? Sino na iniintindi mo? Kaya wag na wag kayong mag-girlfriend kapag hindi nyo pa kayang kalimutan ng sarili nyo. Di ba? Hello? Real talk lang, sorry. Di ba? Minsan nag-aaway, nagpapabili lang ng fishball. Or nagpapaload lang. Nagugutom ako, nagpaparinig na pala yung girlfriend. Wala. Manhid yung lalaki. Hindi binago yung desire, yung priority. Tama ba? So, iba kapag single ka, iba pagka may girlfriend ka, o meron ka ng kasama sa buhay, o may asawa. Lalo na pag nagkaanak ka. Tama ba, mga kapatid? Pero please lang, sa mga may anak, sino rito may mga anak na? Amen. Huwag niyo naman kalimutan yung mga asawa niyo pag nagkaanak kayo. Kasi, wala pa kayong mga anak, sino nang kasama niyo? Si Jesus daw. Grabe naman, napaka-ano naman ng sagot. Di ba? Kayo palang dalawa, tama ba? Lambing-lambing niyo pa, nag-aanuhan pa kayo, di ba? Ang sweet-sweet nyo pa, hindi kayo nagkakalimutan, iisang pinggan pa kayo. Aba, nung nagkaanak, kinalimutan ng lahat. So, di ba nagbabago na? Pansin nyo ba, mga kapatid, napakalaki ng changes. Amen? Sa desires natin. So, lalong-lalo na, kapag pumasok po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi ko po kayo tinatakot, ayoko na maglingkod, Sister Franz. Hindi po. Gusto ko pa lang po ipakita sa inyo ng maliwanag yung ano po ba yung kailangan nating gawin nung tayo po ay bigyan ng access ng Panginoon sa kanyang presensya. Nung malaya po tayo, mga kapatid, na pinatawad ng Panginoon at ibinigay niya ang lahat ng biyaya niya sa atin, mga kapatid. So, ibig sabihin, magpapasako po tayo sa kanya. Susunod po tayo sa kanya, mga kapatid. Amen? So, nagbabago po ang ating mga priorities, ang ating mga desires, ang ating pananaw. Amen? Sa ating pong mga buhay, kapag po tayo'y naglilingkod na at nag-uumpisa sa malayang paglilingkod natin sa Panginoon, especially we have decisions that are changing, mga kapatid. Parang sa sasakyan lang, isa rito mga may cars. Wow, cars. Kotse. Oh, Sister Eve may BYD na. Sino pang next? 'Di ba? Sa mga may motor, sinong may motor? Anong mga ng motor? Ha? E-bike. Grabe naman. Oy, kahit e-bike yan. Importante ang wheel alignment. Tama ba? I remember, mga kapatid, nung nagpapalit si Pastor June ng gulong niya, mga kapatid, inikot po namin ang buong BF, ang buong Las Piñas, hanggang makarating po kami ng, anong tawag dun sa mga gulong? Ibanghilista, mga kapatid, para lang po maghanap ng wheel alignment. Kasi, mga kapatid, delikado po yun. Listen to this, mga kapatid. Pag hindi tayo naka-align, katulad ng mga gulong, delikado po. Hindi mo pwede yan itakbo basta-basta. Amen? Ramdam niya nang nagdadrive, tama ba? Parang kala mo driver eh. Di ba, mga kapatid? Sister Eve, tama ba? Ramdam ng nagdadrive kapag hindi pantay, hindi maayos, hindi naka-align ang mga gulong. Tama ba sa mga may motor? Di ba?
madidisgrasya po tayo mga kapatid kapag hindi po tayo naka-align sa kalooban ng Panginoon. So kailangan sa atin pong mga vehicles, naka-align po yan. It is properly aligned mga kapatid. Kasi mga kapatid, pwede tayong mapul sa kabilang side, magpagewang-gewang hanggang sa madisgrasya po tayo at wala pong silbi yung ginanda ng BYD. Kahit pa Ford yan, mga kapatid. Amen? Kahit pick-up truck pa yan, four-wheel pa yan, mga kapatid. Kapag hindi yan naka-align, mga kapatid, madidisgrasya at madidisgrasya po yung nasa loob ng sasakyan. At kahit gano'n pa kapuno yan, full tank, 6,000 to 10,000 po ang gas niyan, wala pa rin po yung silbi. Kung hindi po yan naka-align, mapupunta po yan sa maling direksyon. Amen? Hindi sa maling tao, sa maling direksyon. Huwag niyong binabago. So, hindi problema mga kapatid, yung kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa atin, right? Hindi problema ang presensya ng Diyos, hindi problema mga kapatid. Hallelujah, yung access na ibinigay natin if we lacked an alignment into the will of God, mga kapatid. So, kailangan po natin na bagamat tayo po ay may mga kaloob na galing sa Panginoon, kung hindi po tayo amen, ayon sa kalooban ng Panginoon, ay baliwala rin po. May talento ka man, abilidad ka man, kakayanan, katalinuhan, mga kapatid, kung hindi po tayo nakaayon sa plano, amen, sa purpose ng Diyos at sa kanyang kalooban, hallelujah, nababaliwala po ito. Amen, sa atin pong paglakad sa Panginoon. May talento man tayo, mga kapatid, ginagamit naman natin sa kung saan-saan. Amen? May talino tayo, ipinapagamit natin sa iba, mga kapatid. So, baliwala po ito, mga kapatid. Lalong-lalo na kung ang puso natin ay hindi nakaayon, amen, sa atin pong Panginoon. Saan po tayo dadalhin yan? Sa maling direksyon. Amen? Sa maling pamamaraan at gawa, mga kapatid. Hindi po magiging maayos ang ating mga buhay. Diyos ko, mga kapatid, binigyan na tayo ng napakagandang example ng Panginoon. Siya mismo, mga kapatid, sa Garden of Gethsemane. Amen? Ilang beses na bang na-preach to? Siguro binging-bingi na tayo, mga kapatid. Even Jesus Christ prayed in Matthew 26 verse 39, "Nevertheless, not as my will, but thou or thy will be done," mga kapatid. But His will, mga kapatid. Ang kalooban pa rin po ng Panginoon ang kanyang sinusunod. Jesus Himself demonstrated the perfect surrender. Amen? He had a desire, but He submitted that desire to the Father's will. That is a clear alignment. Amen? Maliwanag na ito po ay pagsuko sa kalooban ng Panginoon. Amen? Hindi po palaging mga biyaya ng Panginoon ang ipapanalangin natin, mga kapatid. Hindi po palaging yung mga gusto natin, mga kapatid. Yung deeper prayer po, mga kapatid, is hindi sa sinasabi natin na, Panginoon, susunod ako sa mga plano mo. I am willing to follow. Amen? Hindi yun ang nagiging basihan ng ating mga panalangin, mga kapatid. Sometimes, ang panalangin natin, God, bless my plan. Lord, bless mo naman yung mga plano namin. Ito kasi yung gagawin namin eh. Hindi naman masama yun, mga kapatid. Hindi masamang, hello? Hindi masamang magplano. Hindi masama, mga kapatid, na, amen, magkaroon ng mga, amen, organized things sa ating mga buhay. Pero kailangan po nating malaman at maintindihan sa umagang ito na ipasakop natin ang mga planong yan sa kalooban ng Panginoon. Kailan tayo nanalangin na sinabi nating, Lord, give me your plan over my life. Amen? Kailan ba natin nasabi at nabigkas sa Panginoon na, Lord, ano po ba yung gusto mong gawin ko at plano mo sa buhay ko? Di ba ang madalas nating prayer, Lord, bless my plan. Lord, ito po yung mga gusto ko eh. Di ba, mga kapatid?
Lord, kung hindi siya, kunin mo na. Sa'yo na lang siya. Grabe naman, di ba? Gaano ka-selfish pala yung prayer natin, mga kapatid, di ba? Gaano pala tayo ka-selfish minsan sa harapan ng Panginoon. Nakala natin, ay, wala akong ginagawang masama. Wala akong, di ba, mga kapatid. Pero, ngayon pa lang, mga kapatid, i-align na natin ang ating mga kalooban sa kalooban po ng Panginoon. Amen? Tayo po'y magpasakop sa biyaya ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And lastly, before I, mga kapatid, finish, the word authority is representing Jesus Christ. Okay? So parang I am sent to represent Jesus or Him. So, now, sabi nga ng Matthew 28:18, all power is given unto me in heaven and in earth. Meaning, we are commissioned to be His disciples. Amen? To be His followers, mga kapatid. So, lahat po ng kapangyarihan, kapamalaan, ay dinelegate niya na sa atin, mga kapatid. In the power and authority, or by authority, in the name of Jesus, mga kapatid. So, tayo po, mga kapatid, hallelujah, nire-represent po natin mismo si Jesus Christ. Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid, sa atin pong mga buhay. Amen? Mag-iingat po tayo sa ating mga ginagawa, sa ating pagkilos, sa ating mga pananalita. So, sabi dito, mga kapatid, we have authority because of whose name we carry. Tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan sa dugong tumigis kay Jesus Christ, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo. Amen? Tayo pong lahat, amen, ay binautismuhan sa Espiritu, mga kapatid, na kung saan siya po ay si Jesus, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay representative ng pangalan na atin pong daladala. And that is the name of Jesus Christ, mga kapatid. Amen? So parang ano lang yan eh, parang mga pulis. So, ang mga pulis, mga kapatid, may authority po ba sila? Right, mga kapatid? May authority silang humuli ng mga pogi. Ginigising ko lang po kayo. Kasi baka nilalamig na kayo katulad ko. Diba? May authority sila, mga kapatid, under their license, mga kapatid, and by the power of the government na invested sa kanila, mga kapatid, may kalayaan po silang humuli ng mga taong gumagawa ng mali, kasamaan, or against the law, mga kapatid. So, parang yung pulis, kahit gano, mga kapatid, kalaki yung katawan ng hinuhuli niya. Amen? Kahit pa mas malakas sa kanya yung hinuhuli niya. Diba? Amen? Pero, hindi nagbabago yung ibinigay sa kanya na kapangyarihan na humuli. Tama ba? Hindi pwedeng yung pulis ay yung kaya niya lang yung huhulihin niya o yung hindi po, mga kapatid. May ngipin o wala, may buhok o wala, mga kapatid, malaki o maliit, mga kapatid. Kailangan niya pong hulihin yun. Kasi, doon po siya, mga kapatid, binigyan, amen, ng batas kung saan, mga kapatid, siya po ay higit doon sa individual na hinuhuli niya. So, ganun din po tayo, mga kapatid, amen? Tayo po, mga kapatid, ay hindi binigyan, mga kapatid, ng Panginoon sa ating sariling kakayanan lamang. Amen? Diba sabi nga, we are given according to our abilities, mga kapatid, and capabilities, but our spiritual authority does not only comes from our personality. Tama? Ay, si Sister Franz, kaya yan nasa prayer kasi malakas yan eh. Malakas matulog. Di ba hindi po, mga kapatid? Lahat tayo pantay-pantay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Lahat tayo pantay-pantay binigyan ng access ng Diyos. Amen? Mga kapatid, at pagkatapos natin pasakop sa kapangyarihan ng Diyos, tayong lahat ay binigyan ng kakayanan ng Diyos in representing His name. Amen? Pantay-pantay po tayo dyan, mga kapatid. Hindi po yan ayon sa personality mo o kung sino ka. Kung hindi ayon sa kalooban po ng Panginoon. Amen?
hallelujah, na ibinigay sa atin mga kapatid. Hindi dahil asawa ko ng pastor o may pastor tayo mga kapatid, o hindi dahil mga kapatid mas magaling siya sa atin or sa posisyon or experience o sa tagal mga kapatid. But our authority only comes from Jesus mga kapatid. Amen? Sa Panginoon lamang nang galing ang kapangyarihan na atin pong daladala mga kapatid. By the power that is invested to us in the name of Jesus, mga kapatid. Amen? So, kapag po tayo nananalangin, mga kapatid, huwag niyo pong mamaliitin ang pananalangin sapagkat kayo po'y tumatawag sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid, sa pangalan ng Jesus, mga kapatid. And we are declaring authority. Kapag po tayo nagpe-pray sa mga may sakit, mga kapatid, dala-dala po natin ang pangalan ng Panginoon na si Jesus na nagpapagaling, mga kapatid, ng lahat ng klase ng karamdaman. Amen? Kaya tayo po, mga kapatid, amen? Sabi mo nga, ako ay may kapangyarihan sapagkat dala-dala ko ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Amen? The name of Jesus Christ, mga kapatid, is in me. Hallelujah. This authority flows from being aligned to the Lord, mga kapatid, to His words. So, meaning, pag sinabi nating access, malaya tayong makalapit sa Kanya. If we want alignment, we need to surrender, full surrender to His authority, mga kapatid. And if we want authority that comes from God, mga kapatid, we need to go by the power of the name of Jesus, mga kapatid. We cannot effectively represent someone, mga kapatid, na kung saan ayaw nating sumunod. Tama ba? Inutusan ka ng nanay mo, bumili ng suka. Sabi mo kay Aling Bebang, sabi ng nanay mo. Di ba, mga kapatid? So dahil kailan ng nanay mo si Aling di ba? Bibigyan ka niya kaagad. Kasi alam niya yung pangalan dala-dala mo, sino ka at ano ka, mga kapatid. So, kailangan natin, mga kapatid, na sa bawat statement na binibitawan natin, meron po tayong kapangyarihan na nagmumula sa pangalan ng Panginoon. And we need to understand, authority, mga kapatid, amen, is under submission. So, kailangan nating sumunod. Align tayo, pero kung hindi pa rin tayo susunod sa Panginoon, nawawala po yung prinsipyo, amen, yung principles of submission that precede spiritual authority. Kasunod po yun eh. Kapag marunong po tayong sumunod, marunong po tayong magpasakop, amen, lumilinya po tayo sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? At pagkatapos na tayo luminya sa kalooban ng Panginoon, dun po makakarating sa atin yung pagkakaroon ng kapangyarihan sa pangalan ng Panginoon that we represent. Amen? Kaya po pala, mga kapatid, naiintindihan na natin ngayon bakit hindi mapalayas ng mga disipulo ang, amen, demonyo sa katawan ng kanila pong pinagpe-pray. It is because they are not aligned, mga kapatid, in their submission to God, mga kapatid. So, kailangan po nating maintindihan, mga kapatid, na magpasubmit sa pangalan ng Panginoon, sa authority ng Panginoon, mga kapatid. Amen? So, marami pong imposible, mga kapatid, na nangyari sa buhay ng isang mananampalataya, mga kapatid, kapag daladala niya po ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Parang si David and Goliath, di ba, mga kapatid? Hindi naman sinabi ni David na, ako kasi yung pinili, ako yung malakas, ako yung mayroong lakas ng loob na humarap sa'yo, Goliath. Hindi, di ba? Anong sinabi ni David kay Goliath, mga kapatid? I am come in the name. Diba? May Diyos ako. Amen? Pumunta ako dahil may Diyos ako. Amen? Na mas malaki sa'yo. Amen? Siguro kung nireveal na yung pangalan ni Jesus noon, sinabi niya na, in Jesus' name. Di ba, mga kapatid? Hindi naman niya sinabi na over his confidence, di ba? Ilang taon lang dun si David. Siguro may nararamdaman din siyang fear sa puso niya, mga kapatid. Pero alam niyang makapangyarihan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran, mga kapatid. Amen. Andun yung confidence niya, mga kapatid. And his confidence is not in himself,
but to the one who carry, mga kapatid, his name, or the name, mga kapatid, that he is carrying, mga kapatid. So, kung delikado po yung hindi naka-align, delikado din po yung authority na hindi inalign sa kalooban ng Panginoon. Bagamat tayo po ay daladala natin ang pangalan ng Panginoon, na bautismo po tayo, mga kapatid, yung authority po na walang alignment, mga kapatid, ay napakadelikado. Sapagkat hindi po natin kayang sundin ang salita ng Panginoon. Kasi hindi natin kayang magpasubmit. Amen? Hindi natin kayang sumunod sa salita ng Panginoon. At yung position natin, mga kapatid, yung authority na meron tayo, yun po yung sumisira sa atin pong character. Amen? Praise the Lord. So, parang ang tao man, mga kapatid, kailangan po nating maging malapit po sa ating paglakad sa atin pong Panginoon. God is simply looking for people not only representing His power, mga kapatid, but who will represent His heart. Amen? Hindi lamang po yung pangalan, but we need to represent Jesus Himself. Kaya nga, Christiano. Christ-like. So, yung puso ng Diyos, yung kailangan nating makita, makuha, mga kapatid. Ma-adapt. Amen? Masunod, mga kapatid. So, that's why, ang unang-una po sa lahat ay access. Kasi nga, gusto ng Panginoon, bago tayo magkaroon ng access, mapalapit tayo sa Kanya. Yung relationship, makilala natin ng Diyos, sino ba siya at ano ba siya, mga kapatid. Amen? Kasi hindi mo pwedeng i-represent ang isang company, bagay, tao na hindi mo alam kung ano siya. Kahit man din sa pagkain, sa pagiging chef, tama ba, Sister Eve? Hindi mo pwedeng iharap sa mga tao yung pagkain mo na hindi ikaw mismo yung gumawa at hindi mo alam kung anong nando doon. Right? Kaya nga yung mga tao sa harap ng restaurant, tinatanong sila, ano ba yung best seller nyo? Right, mga kapatid? Ganun din po sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, access first, get closer to God, and then alignment happens. Hallelujah. And then, authority becomes effective. This three-step spiritual journey, the access, getting closer to God, alignment, having the surrender, mga kapatid, and authority that we should go forth. Amen. This is not a simple formula. This is not a simple Sunday school today, mga kapatid. This is my heart, mga kapatid, na akin pong ma-share sa inyo na ito po ay gawin nating lifestyle sa buhay natin. Amen? Sa atin pong paglakad at paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. And imagine an electrical outlet, mga kapatid. Gaano man kaganda ang iyong mga appliances sa bahay. Amen? Incredible capacity, great functions and use, branded or new, mga kapatid. But if it is not connected to the power source, that capacity cannot be demonstrated. Amen? Anong use ng washing machine, mga kapatid, na automatic, kung hindi naman po ito ipa-plug in sa electricity? Then it must be properly connected and be aligned. Parang yung washing machine ko, mga kapatid, dati, gumagamit ako ng extension na malalaki yung butas ng extension. Kahit anong gawin kong plug, mga kapatid, hindi gumagana yung, tapos nag-ano siya, nag-i-spark. Diba? Delikado, mga kapatid. So, ganun din po sa atin sa umagang ito, mga kapatid. Just like that electrical outlet, mga kapatid. Kapag hindi siya sukat, hindi siya tugma, hindi siya tama, there is no use. Nothing, mga kapatid, will benefit us, mga kapatid. Amen? So, in the same way, mga kapatid, I am speaking today in this very early morning. Today in our Sunday school, I want to leave to you all, mga kapatid, that access connects us to God's presence.
Do not forget, church, you have all the full access that is given by the Lord, mga kapatid, para po tayo ay makatawag, amen, sa kanyang pangalan. Let us always be under the unction of the presence of God, dependent in the presence of the Lord, mga kapatid, and aligning our positions according to God's will. According to His purpose, according to His every plan, mga kapatid, tayo po ay magpasa ilalim sa kalooban ng atin pong Panginoon. And that will begin the representation of the name of Jesus Christ. Amen? You have all the authority that allows God's purpose to work through us. Hindi po, mga kapatid, problema yung source. Hindi po problema, mga kapatid, yung power. Amen? Kailangan po nating maintindihan that everything, the source, only comes from God, mga kapatid. Hallelujah. Today, mga kapatid, ay iwanan ko po sa inyo, mga kapatid, na tayo po ay magpatuloy na tumawag sa Panginoon sa malalim na pagtawag sa Kanya, mga kapatid. Tayo po'y manampalataya ng may malalim na pananampalataya sa Panginoon. Let us come closer to the Lord, mga kapatid. Let us continue to surrender everything to the Lord, mga kapatid. Ano man ang plano mo, kapatid, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Palaging nandiyan ang Panginoon, mga kapatid. Tayo lamang po ay magpasakop, mga kapatid. Amen, sa kanyang plano sa ating mga buhay. At patuloy tayo, mga kapatid, na gagamitin ng Panginoon sa isang napakalaking pagkagamit sa ating pong mga buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Let's all have the access, the alignment, and the authority by the power of the name of Jesus. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us praise the Lord. Hallelujah. Glory to your name, O God. Hallelujah, help us to continue, Panginoon, to realize everything today, Panginoon, sa iyong biyaya at kahabagan. Salamat, Panginoon, sa napakagandang salita mo that we have all, reminding us that we have all the full access, Panginoon. Hallelujah, in your presence. Stay with us, Panginoon. Malaya ka, Panginoon, na gumawa, O God, at kumilos sa aming mga individual na mga buhay, Panginoon. We want to be closer to you, Panginoon. We want to abide in your words and continue that your words see in us, Panginoon. Hallelujah, tulungan mo kaming maging katulad mo, Panginoon. Mamuhay ng katulad mo, mag-isip ng katulad mo, Panginoon. Hallelujah, not only compassion and love stays with us, but also, Panginoon, representing by the power of your name. Hallelujah. Patuloy mo kaming i-align, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, na baguhin. Hallelujah. At i-transform according to your will, O God. We surrender to you, O God. We surrender our hearts, Panginoon, our minds. Hallelujah. Our abilities and gifts, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpakumbaba at patuloy na magpasubmit, Panginoon, sa iyong kalooban. According to your will, according to your words, so be it, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, hallelujah, salamat sa kapamahalaan, kapangyarihan na ipinagkaloob mo upang patuloy mo kaming magamit, O God. Hallelujah, wag mo kaming iwan, Panginoon. Hallelujah, at wag mong hahayaan na gamitin namin ang sarili naming kakayanan. Bagkus ikaw ang gumamit sa amin ng iyong kalooban, ang malayang mangyari sa aming mga buhay. Let your purpose be served, O God. Hallelujah, salamat po, O God. We thank you, Jesus, for your goodness. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us celebrate the goodness of God.